Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 661. Tunay na lakas. Sige. Ang dalawa pang raiders ay tumango at mabilis na sumugod patungo sa apat na grupo ni Yezuan. Tulad ng para sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, isinaaktibo niya ang kanyang domain at pinatay ang mga pirata. Dumating na ang isang 3rd grade king at 2nd grade king. Yezuan, bakit hindi natin sila harapin? Humarap si Judge Song kay Yezuan at sinabing, sige, si Yezuan ay walang anumang pagtutol. Sapat na ang kanyang lakas para patayin ang tatlong mananakop na ito, kaya hindi na niya kailangan pang kumilos. Mas mabuting bigyan ng pagkakataon si Judge Song at ang dalawa pang magkaroon ng karanasan. Sa sumunod na sandali, mabilis na lumabas ang grupo ni Judge Song. Sabay na hinanap ng tatlo ang kanilang mga kalaban. Nakipag-usap si Lan Yu sa 2nd grade king habang sina Song Suijing at Judge Song ay nakipag-deal sa 3rd grade king. Humph, ang mga bagong silang na guya ay hindi natatakot sa mga tigre, nanliligaw sa kamatayan. Malamig na bamantong hininga ang hari sa ikatlong baitang at direktang sinugod ang magkapatid. Sina Song Suijing at Judge Song ay parehong 1st grade king, ngunit kung silang dalawa ay magkapit kamay, hindi magiging problema ang pakikitungo sa isang 3rd grade king. Si Lan Yu ay mayroon ding bihirang katangian ng kidlat at naiintindihan niya ang pagpapabilis ng kidlat at pagpaparusa sa langit. Ang pakikitungo sa isang 3rd grade king ay napakadali. Tumayo si Yezuan sa gilid at pinanood ang labanan sa pagitan nilang lima. Sa Chaotic Astral Ocean, ang katangian ng tubig ay ang pinakasagana, na sinusundan ng mga katangian ng hangin at kidlat. Hindi lamang iyon, ang mga hari ng katangian ng apoy ay bahagyang mas mahina dito. Si Song Suijing ay may katangiang yelo, na higit sa katangiang tubig. Ang kanyang lakas ay tumaas dito, at ang bilis ng pag-condense ng mga kristal ng yelo ay mas mabilis kaysa sa mainland. Gotcha! Isang ice crystal cage ang nabuo, na natrap ang rank 3 king. Ano, ice attribute? Nagulat ang hari ng ikatlong baitang. Ang katangian ng tubig ay napakapopular sa Chaotic Astral Ocean, ngunit ngayon, lumitaw ang isang haring katangian ng yelo, na sadyang lumalaban sa langit. Boom! Nagpadala ng flame slash ang 3rd grade king sa dingding ng yelo sa kanyang harapan, ngunit hindi nito nabasag ang ice crystal cage. Pagsabog ng ice crystal, sa oras na ito, biglang kumislap ang mga mata ni Song Suijing, at sa susunod na sandali, ang ice crystal cage ay agad na sumabog. Hindi mabilang na mga ice crystal ang lumipad at tumusok sa katawan ng 3rd grade king. Ang ikatlong baitang hari ay umungal sa sakit. Huff-huff, ang flame dragon na kontrolado ni Judge Song ay sumalakay din. Tiniis niya ang sakit at nagpadala ng suntok, na sinira ang flame dragon. Gayunpaman, ang Blazing Dragon ng Adjudicator Song ay isang pabalat lamang. Biglang isang slash ang tumama sa 3rd rank king. Sa susunod na sandali, ang flame avatar ni Judge Song ay sumabog. Ang nagngangalit na apoy ay sumunog sa langit. Boom! Agad na pinatay ang level 3 king. Hindi lamang si Judge Song ang nagtataglay ng flame attribute, ngunit naintindihan din niya ang inextinguishable inferno, flame clone, raging flames incinerate the heavens, at rising from the ashes. Kung pareho ang kanilang kaharian, tiyak na mas malakas ang lakas ni Adjudicator Song kaysa kay Jiang Tianjin. Napakalakas ng kataas-taasang hukom at kataas-taasang hukom. Nagawa nilang pumatay ng isang kaaway na 2 antas na mas mataas sa kanila sa pamamagitan ng pagtutulungan. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang damapo ang kanyang tingin sa level 3 king na nasunog ang braso. Sa ngayon, halos lahat ng interspatial ring ay gawa sa white jade essence. Ang white jade essence na ito ay isa sa mga materyales na ginamit sa paggawa ng virtual god weapons. Sa makatuwid, ang interspatial ring ay hindi madaling nasira. Matapos ang pagkamatay ng kaaway, mabilis na sumugod si Kaiju Song at kinuha ang interspatial ring. Kasabay nito, natapos din ni Lan Yu ang kanyang laban. Ang kanyang kalaban ay tinamaan ng Sky Punishment at agad na namatay. Sa di kalayuan, narinig ng nasa katanghali ang gulang na lalaki na pumapatay pa rin sa mga pirata ng Virtual God Realm ang kaguluhan.
Lumingalinga siya sa paligid at nakitang napatay ang dalawa niyang kapatid. Bastos, nagmura ang medyo may edad na at agad na tumalikod para umalis. Ang lakas ng level 3 king na iyon ay maihahambing sa kanya, ngunit namatay siya sa mga kamay ng grupo ni Yezuan. Kung siya ay tumawid, hindi ba siya mamamatay din? Gusto mo bang umalis? Kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang agad niyang ginamit ang wind acceleration at naabutan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang kisap mata. Sobrang bilis. Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Katangian ng yelo, katangian ng apoy, katangian ng kulog, katangian ng hangin, lahat ito ay bihirang katangian. Noong una, sila ay isa sa 1,000,000, ngunit ngayon lahat sila ay pinagsama-sama. Ano ang nangyayari? Ngunit hindi ngayon ang oras para pakialaman ito. Heaven-shattering slash. Casual na naglasla si Yezuan. Sa pangalawang layer ng profound meaning, ang bilis ng pag-atake ni Yezuan ay napakabilis. Sa oras na nag-react ang middle-aged raider, nasa harap na niya ang pag-atake, na nahahati siya sa kalahati. Kasunod nito, mabilis na sumugod si Yezuan at kinuha ang kanyang universe ring, pati na rin ang mga samsam sa digmaan na kanyang nakuha. Ang mantis stalks ang cicada, hindi alam ng oriole sa likod. Pinakagusto ni Yezuan ang ganitong sitwasyon. Napatay ng 3 raiders ang isang level 3 pirate group, ngunit sa huli, siya rin ang nagsamantala rito. Yezuan, kunin mo. Sa oras na ito, sumugod si Judge Song at ang dalawa pa at ibinato ang isang bag ng interspatial rings. Matagal bago pumasok sa Chaotic Astral Ocean, napag-usapan na nilang tatlo ang paraan ng pamamahagi. Ang lightning attribute ay ibibigay kay Lan Yu, ang ice attribute ay ibibigay kay Song Suijing, at ang fire attribute ay ibibigay kay Judge Song. Para sa iba pa, lahat sila ay ibibigay kay Yezuan. Ang kanilang mga pambihirang katangian ay may espesyal na katangian, na ang bilis ng pagpino ng Heaven attribute treasures ay tataas ng husto. Sina Song Suijing at Judge Song ay mayroong yin at yang dual physique, kaya maaari nilang pinuhin ang mga items sa interspatial ring sa loob ng 1 o 2 araw nang hindi hihigit. Siyempre, ang pinakamatakaw ay si Yezuan. Sa isang pag-iisip, maaari niyang lunukan ang lahat ng mga bagay. Kahit na ang pag-uuri ng mga item ay nangangailangan lamang ng ilang segundo. Tapos na. Ibinuhos ni Yezuan ang mga bagay na hindi niya kailangan sa 3 interspatial ring at ibinigay ito kay Song Suijing at sa 2 pa. Talagang mayaman ang Chaotic Astral Ocean. Wala kaming nakuhang higit sa 1/10 ng mga bagay dito. Hindi napigilan ni Judge Song na sabihin, "Ay refine muna natin sila, hindi natin kailangang magmadali sa isla ng Shantian." Iminungkahi ni Lan Yu. Okay, tumango si Yezuan. Sa anumang kaso, pumunta sila sa Chaotic Astral Ocean sa pagkakataong ito upang palakasin ang kanilang lakas. Kaagad, sa ilalim ng tingin ng mga nakaligtas na pirata, lumipad sila sa Sky Cloud Island. Casual silang nanatili sa isang bundok sa Sky Cloud Island. Sa pagkakataong ito, nanatili sila ng 3 araw, naghihintay kay Song Suijing at sa 2 pa na pinuhin ang lahat ng mga samsam sa digmaan bago maghanda na. Umalis. Rare attributes are really good. Pareho tayong masisira. Hindi napigilan ni Judge Song na mapabuntong hininga. Ang Yuan Chi ng Chaotic Astral Ocean na ito ay bagay na bagay para sa akin. Natatakot ako na ako ay makalusot sa ikalawang baitang Dominator bago si Kuya. Sinabi rin ni Song Suijing. Medyo walang magawang sinabi ni Lan Yu, pareho kayong may espesyal na pangangatawan. Natatakot ako na hindi magtatagal bago mo ako maabyutan. Yezuan, kailan ka makakalagpas? Panipi, ako, hindi ako ganoon kabilis. Kabanata 662. Mystic Moon Pirates. Sige, ituloy na natin ang ating paglalakbay. Hindi na nagtanong pa si Lan Yu. Alam niya kay Lan Xin na maraming sikreto si Yezuan. Nagpatuloy silang 4 sa kanilang paglalakbay. Sa pagkakataong ito, hindi sila nakatagpo ng anumang malalaking problema. Sila ay hinaras lamang ng ilang mangmang sa dagat. Ang mga sea beast na ito ay mga ordinaryong void god beasts lamang. Direkta silang pinalamig ni Song Suijing bilang mga ice sculpture at ang kanilang mga bangkay ay kinain ni Yezuan. Makalipas ang 2 araw, nakarating silang 4 sa isla ng Shantian. Ang isla ng Shantian ay sinakop ng mga pirata ng Shantian.
Nagkaroon ng defensive formation sa isla at iisa lang ang pasukan. Siya ang pamangkin ng Island Master. Panipi, maraming pirata na nagbabantay sa pasukan. Nakilala nilang lahat si Lan Yu at pinapasok siya. Bagamat isang isla lamang ang isla ng Shantian, mas malaki ito kaysa sa kontinente ng Tianshui. Mas malaki pa ito kaysa sa rehiyon ng Luoxia. Mayroong iba't ibang mga lungsod at bayan sa isla ng Shantian, at ang mga pirata ng Shantian ay nasa isa sa mga lungsod sa pasukan ng isla ng Shantian. Dinala ni Lan Yu si Yezuan at ang dalawa pa at natagpuan ng isang elder ng Battle King Palace na nagbabantay sa isla ng Shantian. Ang pinuno ng Shantian Pirates ay isang level 4 king na tinatawag na Hiliang. Siya ay isang elder ng Battle King Palace. Nang makita niya si Lan Yu, hindi niya maiwasang mapangiti. Lan Yu, I heard you went to the wasteland this time. Kumusta ang iyong ani? Ang lahi ng demonyo ng wasteland ay hindi mapakali. Gusto nila ang bangkay ng Great Demon Emperor, maikling ipinaliwanag ni Lan Yu ang sitwasyon. Kaya ikaw si Yezuan. Level 3 king ka na sa murang edad. Hindi imposibleng maging Great Demon Emperor ka sa hinaharap. Ngumisi si Hiliang at nagpatuloy, sa pagkakataong ito, gusto mo bang direktang sundan ng mga pirata ng Shantian? O gusto mo muling bumuo ng isang bagong grupo ng pirata? Let's rebuild a new group. Lolo Hie, saan ang ruta natin? Tanong ni Lan Yu. Sai, masyadong mabagal ang progress. Ang daming raiders kamakailan. Hindi na kami masyadong nakakalabas. Walang magawa si Hiliang na umiling. May level 4 king na dumating last time. Buti na lang at natalo natin siya. Nais ng Eastern Continent na magbukas ng bagong ruta, kaya madalas silang magpalat ng mga isla. Gayunpaman, napakahirap magbukas ng ruta. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang pang-apat na antas na pangkat ng pirata. Lolo Hie, bigyan mo ako ng mapa, sabi ni Lan Yu. Sige, ngunit ang Chaotic Astral Ocean ay hindi masyadong mapayapa sa mga araw na ito, kaya dapat kang mag-ingat. Hinala namin na ang mga raider ay maaaring nanggaling sa ibang lugar. Pagkatapos magsalita ni Hiliang, naglabas siya ng mapa. Itinala ng mapa na ito ang lahat ng mga isla sa Chaotic Astral Ocean, at ang Shantian Island ay matatagpuan sa hilagang silangan na sulok. Ang Chaotic Astral Ocean ay nahahati sa tatlong bahagi. Si Guangzhou ay nasa kanang sulok sa itaas, ang Empress ay nasa kanang sulok sa ibaba, at si Zanhuang ay nasa kaliwang sulok. Ang kanilang mga teritoryo ay halos magkapareho ang laki, at ang bilang ng mga isla ay halos pareho rin. Sa ibang lugar sila nanggaling, baka sa teritoryo ng Empress. Gulat na tanong ni Lan Yu. Something like that. The Empress naturally wouldn't do such thing. This should be a powerful pirate group from the Empress's territory in the skies. Kamakailan, maraming isla ang inatake, at ilang grupo ng mga pirata ang nawasak. Hindi lamang nahulog ang ating isla ng Shantian, kundi pati na rin ang isa sa mga isla ng Beast King Palace, tumanggo si Liang. Isang malakas na grupo ng pirata na nagkunwaring mga raider para makapasok sa teritoryo ng ibang tao, ito ay talagang masyadong hindi etikal. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay karaniwan sa Chaotic Astral Ocean. Madalas gawin ng mga pirata sa ilalim ng teritoryo ni Guangzhou ang mga ganitong bagay. Mag-iingat tayo, tumanggo si Lan Yu. Lolo Hie, mauna na kami. Kaagad, umalis ang apat na grupo ni Yezuan sa lungsod ng Shantian. Ate Lan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Pagkaalis, direktang nagtanong si Song Suijing. Hinawakan ni Lan Yu ang mapa at sinabing, may pangalawang antas na pangkat ng pirata malapit sa isla ng Shantian. Diretso tayo doon. Second level pirate group. Ang leader ay second level king. Kahit itago niya ang kanyang lakas, third level lang siya. Hindi magiging problema, tiwalang sabi ni Song Suijing. Kung gayon ay umalis na tayo. Sa oras na ito, mabilis na sumugod ang apat patungo sa isla ng Anho. Bagamat hindi pa sila nakakabuo ng grupong pirata, kailangan lang nilang pumasok sa Anho Island at pilitin ng pinuno na isuko ang kanyang posisyon. Wala pang isang araw, nakarating na ang apat sa Anho Island. Ngunit kamakailan, ang Chaotic Astral Ocean ay hindi masyadong mapayapa, at ang mga tagalabas ay bihirang makapasok sa isla. Level 1 kings lang kami ng kapatid ko.
Tiyak na walang pakialam sa amin ang kabilang partido. Pumasok na tayo. Sa labas ng Anho Island, sinabi ni Song Suijing kay Ye Zuan. Hindi pa sila nakakabuo ng grupong pirata. Kung padalos-dalos silang umatake sa isla, maituturing silang mga raider. Kung makaharap nila ang mga alagad ng batas sa dagat, kawawa sila. Sa makatuwid, maaari lang nilang pasukin sina Song Suijing at Song Suijing. Tutal, level 1 kings lang sila. Well, dapat kang mag-ingat. Tumango si Ye Zuan. Huwag kang mag-alala, makakapatay pa kami ng kapatid ko ng level 3 king. Lumakas ang lakas namin. Second level pirate group lang ito. Tiwalang sabi ni Song Suijing. Tumango si Ye Zuan. Sa pangalawang antas na pangkat ng pirata, ang pinuno ay isang level 2 king lamang. Kahit na may nakatagong powerhouse, at most, magiging level 3 king siya. Tsaka nakabantay silang dalawa sa labas. Kung may ma-accident, agad silang papatay para suportahan. Pagkatapos, umalis sina Song Suijing at Song Suijing at sumugod sa isla ng Anho. Kung tungkol sa mga palusot, sila ay talagang hindi mabilang. Direktang ginamit ni Song Suijing ang dahilan ng pagsali sa isang grupo ng pirata para lumabas ang mga tao sa grupo. Nang lumabas ang mga tao sa grupo, ginamit nilang dalawa ang kanilang domain para patunayan na level 1 kings lang sila. Hindi nagtagal, inanyayahan sila sa Anho Island upang makita ang pinuno ng grupo. Pagkaraan ng ilang sandali, sumiklab ang labanan. Boom! Biglang, isang signal slash ang tumawid sa kalangitan. Sa labas ng Anho Island, nagkatinginan sina Ye Zuan at Lan Yu. Nalutas na ang usapin. Mabilis na lumipad ang dalawa. Ang array formation ng islang ito ay nagbukas na ng pasukan. Haha, paano ba? Mabilis lang. Napatay na ang tatlong pinuno, at ang natitirang dalawang level 1 kings ay piniling magpasakop sa amin. Nakangiting sabi ni Song Suijing kay Ye Zuan. Well, this way, we don't need to apply for a pirate group. We can just change the name. Tumango si Ye Zuan. Tanong ni Lan Yu, nasaan ang token ng pinuno ng pirata? Dito, kinuha ni Song Suijing ang isang token at inihagis kay Lan Yu. Sa Chaotic Astral Ocean, kailangang ma-certify ang mga pirata, at tanging isang grupo ng pirata na na-certify ang maaaring umatake sa isla. Kung sino ang makakakuha ng token na ito ay magiging pinuno ng grupo. Black Moon Pirate Group, hindi masama ang pangalan. Tiningnan ni Lan Yu ang token at bamulong. Then, don't change the name. Just go and apply to upgrade the pirate group and then apply to attack the island. Kabanata 663, Isla ng Mustiko. Sige, kung ikaw ang kapitan, pwede na tayong maging level 3 pirate group. Sa oras na iyon, tayong apat lang ang kailangan para salakayin ang isla. Tumango si Blue Moon. Ang sinumang pirata na umabot sa antas ng King of Nihility Realm ay kailangang mag-apply. Kung hindi, hindi sila makakasali sa pag-atake sa isla dahil may mga taong namamahala sa kanila. Ang pagbabantay sa isla ay maaaring tulungan ng mga eksperto, ngunit ang pag-atake sa isla ay hindi pinapayagan. May level 3 pirate group sa paligid ng Anho Island. Kamakailan lang, maraming raider, kaya bihirang maglayag ang mga pirata at fleets. Pagkatapos naming mag-upgrade, direktang aatakihin namin sila. Kumuha si Blue Moon ng mapa at itinuro ang isang isla. Sige, sumang-ayon si Ye Zuan at ang dalawa pa. May application point malapit sa Anho Island, kaya agad silang apat na pumunta doon. Wala pang 3 araw, dumating sila sa application point at na-upgrade ang Mystic Moon Pirate Group sa level 3. Ang kapitan ay si Ye Zuan, at ang vice captain ay si Blue Moon. Nakarehistro rin sina Song Suijing at Song Jieju. Ang pag-atake sa isla ay magaganap makalipas ang 7 araw. Kung nagtagumpay ang Mystic Moon Pirate Group sa pag-atake sa isla, maaari silang lumipat sa isang bagong isla. Kung tutuusin, kung hindi level 4 ang isang pirata group, hindi sila papayagang sakupin ang dalawang isla ng sabay-sabay. Siyempre, posible ring mag-apply para sa isa pang pangkat ng pirata upang sakupin ang Anho Island. Bagamat mayroong libu-libong isla sa Chaotic Astral Sea, mayroong maraming level 8 na grupo ng pirata na mayroong higit sa 6 na isla. Magpapadala sila ng mga tao upang bumuo ng mga bagong grupo ng pirata at pagkatapos ay bumuo ng isang alyansa ng pirata.
Sa makatuwid, ang mga high-level na grupong pirata at mga high-level na isla ay inookupahan ng ilang mga alyansa ng pirata, at kakaunti ang mga pagbabago. Pagkatapos, sinundan ng level 4 na hari ng Mad Sovereign Pirate Group si Yezuan at ang tatlo pa at umalis. Gayunpaman, nang malaman ng level 4 king na ito na sasalakayin ni Yezuan at ng tatlo pa ang isla, nagulat siya. Sa pagkakaalam niya, mayroong 2 level 3 kings at higit sa 10 level 1 at level 2 kings sa Ironstone Island. Kahit na siya mismo ang pumunta doon, hindi ganoon kadali ang pag-atake. Si Yezuan at ang tatlo ay gumugol ng 3 araw upang makarating sa Ironstone Island. Pagkatapos, ang level 4 na king ng Mad Sovereign Pirate Group ay sumugod at sumigaw, "Ako ay isang marine law enforcer." Nag-apply ang Mystic Moon Pirate Group upang salakayin ang Ironstone Island. Mayroon kang 1 araw para maghanda. Napakalakas ng boses, at natural na narinig ito ng mga pirata sa pasukan ng Ironstone Island. Hindi maganda, may umaatake talaga sa isla. Bilis, ipaalam sa Island Master. Itong Black Moon Pirates ay ayaw talagang mabuhay. Second level pirate group lang sila. Hindi sapat ang pag-okupa ng isang isla, pero ngayon gusto na nila ang Ironstone Island. 2 grade 2 dominator lang sila. Nililigawan nila si kamatayan. Nagkagulo ang Iron Rock Island. Samantala, naghihintay si Yezuan at ang tatlo pa sa labas ng Iron Rock Island. Atelan, maraming bundok sa isla. Kung aakyat tayo ng 100 metro, sasalakayin ba tayo ng Riot Star Thunder? Hindi maiwasang magtanong ni Song Suijing. Hindi, sasalakayin lamang ng Chaotic Astral Lightning ang mga taong lumilipad ng mahigit 100 metro sa ibabaw ng dagat. Umiling sila New. Dati, nakita ko sa nautical chart na may walang may-ari na isla sa lugar natin. Xuanzong Island ang tawag dito. Bakit walang tao sa islang iyon? Tanong muli ni Song Suijing. Isla ng Xuanzong. Nang marinig ang pangalang ito, nagbago rin ang ekspresyon ni Lan Yu. Anya, ang islang iyon ay palaging walang may-ari. May isang espesyal na porma sayon sa isla, at ang mga tao ay kailangang maglakad upang makarating sa isla. At saka, mayroong isang malaking presyon. Kung ang isang mababang antas ng Dominator ay pumasok, sila ay durog sa karne ng paste ng malaking presyon sa isla. Ano? Nagulat si Yezuan at ang dalawa pa. Dinurog sa meat paste. Huminto sandali si Lan Yu at sinabing, kahit isang grade 4 Dominator ay makakayanan ang pressure. Sinasabing may makalangit na kayamanan sa isla na tinatawag na Xuanzong Fruit. Kung may kumain nito, mauunawaan nila ang Gravity Profound. Panipi. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Yezuan at nagpatuloy, "The Gravity Profound is of the Earth attribute. Marahil ay maaari kang pumunta sa Xuanzong Island para tingnan. Ang Xuanzong Fruit na iyon ay isa lamang sa mga dahilan. Sinasabing may mga tao na hindi nakakuha ng prutas at naiintindihan ang Gravity Profound sa ilalim ng presyon ng Xuanzong Island." Agad na napukaw ang interes ni Yezuan. Ang Gravity Profound ay isang bagay na noon pa man ay gusto niyang unawain, ngunit hindi niya nagawang gawin iyon. Kung ang isang Grade 4 Dominator ay makatiis sa pressure at tuklasin ang Xuanzong Island, bakit walang mga eksperto na dumating para sakupin ito? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Ang Xuanzong Island na ito ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Isang Grade 7 Dominator ang minsang pumasok, ngunit hindi lumabas. Sa makatuwid, sa Chaotic Astral Ocean, ang Xuanzong Island ay nakalista bilang isa sa nangungunang 10 ipinagbabawal na isla. Ito ay lubhang mapanganib. Panipi, sinulyapan nila Niu si Song Suijing at nagmamadaling sinabi, "Siyempre, ang Grade 7 Dominator na iyon ay pumasok sa isla." Habang papalapit siya sa gitna ng isla, tataas lang ang pressure. Ang Grade 4 Dominator ay halos umiikot sa paligid. Nang marinig ito, bahagyang bumuti ang kutis ni Song Suijing. Dahil iyon ang kaso, pupunta ako at titingnan kapag mayroon akong oras. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Marami na siyang naintindihan sa lupa. Sa mga unang antas na malalim, ang Gravity Profound lamang ang hindi naintindihan. Sa Chaotic Astral Ocean na ito, napakahusay din ng Gravity Profound. Dahil ang mga tao ay hindi maaaring lumipad ng higit sa 100 metro, ang Gravity Profound ay maaaring magpilit sa mga tao sa dagat.
Sa oras na iyon, ang bilis ng kalaban ay lubhang mababawasan, at sila ay nasa awa ng iba. Hindi nagtagal, lumipas ang isang araw. Tapos na ang oras. Kayong apat ay maaaring umatake sa isla. Ang limitasyon sa oras ay isang araw. Kapag hindi ka nanalo sa isang araw, aalis na ako agad, sabi ng Grade 4 Dominator ng Mad Sovereign. Tahimik na tumanggo si Yezuan at ang tatlo pa, pagkatapos ay dahan-daw ang lumipad patungo sa Ironstone Island. Mayroong dalawang Grade 3 Dominator sa Ironstone Island at higit sa 10 Grade 1 at Grade 2 Dominator. Para kay Yezuan, kaya niyang harapin sila ng mag-isa. Gayunpaman, ayaw ni Yezuan na ihayag ang kanyang lakas. Kaya naman, hinaranggan niya ang isang Grade 3 Dominator, habang si Song Suijing at Adjudicator Song ang nag-aalaga sa isa pang Grade 3 Dominator. Tulad ng para sa natitirang Grade 1 at Grade 2 Dominators, sila ay naiwan kay Lan Yu. Reckless fool, you dare to attack my Ironstone Island. Ayaw mo na talagang mabuhay. Isang matipunong lalaki ang lumabas sa Ironstone Island. Sa likod niya ay nakatayo ang mahigit 10 tao. Mayroong ilang mga paraan upang manalo sa isang pag-atake sa isla. Ang isa ay upang patayin ang kapitan ng pirata at kunin ang utos ng kapitan. Dalawa ang pumatay sa kanilang lahat. Siyempre, may pangatlong paraan, na para sa nagtatanggol na panig na umami ng pagkatalo at umalis sa isla. Patayin. Ayaw ni Yezuan na mag-aksaya ng oras sa isang patay na tao. Dahil sa utos ay mabilis na lumabas ang apat. How dare you, kuya? I will deal with them and bring those two girls over, malamig na sabi ng isang lalaki. Ang mga nagawang umatake sa isang isla ay pawang mga dominador, at ang mga babaeng dominador ay bihira. Kahit na ang mga tao sa kanilang antas ay magkakaroon ng hindi mabilang na magagandang babae na ibinabato ang kanilang mga sarili sa kanila, hindi pa nila sinubukan ang isang babaeng dominator dati. Gayunpaman, ang taong ito ay masyadong pabaya. Ice Crystal Cage. Nagngangalit na apoy na nagliliyab sa langit. Parusa ng langit. Agad na umatake si Lan Yu at ang dalawa pa. Sa pamamagitan ng isang boom, ang lalaki ay hinaypa ng durog. Kasunod nito, mabilis na sumugod si Lan Yu, hinubad ang kanyang universe ring, at inihagis kay Yezuan. Nagsanib puwersa silang tatlo para patayin ang isang Grade 3 Dominator. Ngayon, hindi na kailangan pang umatake ni Yezuan. Kabanata 664. Ang pag-atake sa isla ay matagumpay. Ikalawang kapatid, halos lumuwa ang mga mata ng matipunong lalaki sa kanilang mga socket. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang bangkay ay sinunog ng inextinguishable raging flames, na nag-iwan lamang ng interspatial ring at virtual god weapon. Kasabay nito ay ang matinding kaba ng kanyang puso. Thunder, ice, and flame attributes. Heavens, tatlong kakaibang katangian. Masyadong nakakatakot. Sabay-sabay na lumabas ang tatlong kakaibang katangian. Napatay ang vice captain sa isang iglap. Kailan nag-recruit ang Mystic Moon Pirates ng ganoong eksperto? Natigilan ang mga nanunood sa Ironstone Island. Sandaling nag-isip ang matipunong lalaki bago tuluyang nakapagdesisyon. Patayin sila. Sigaw ng matipunong lalaki. Ang mga kapatid niyang ito ay sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon at magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan. Sa sumunod na sandali, pinamunuan ng matipunong lalaki ang higit sa 10 hari at sinugod. Maaari lang tayong lumaban sa malapit na labanan. Ang Raging Flames ay kumakain ng sobrang lakas. Sigaw ni Judge Song at kinasuhan si Song Suijing. Para naman kay Blue Moon, tumayo siya sa likuran nila at patuloy na gumamit ng Heavenly Punishment Profound. Boom! 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 Ang 8 Level 1 Beast Kings ay hindi nakaiwas sa oras at agad na napatay. Matapos silang mamatay, ang kanilang mga bangkay ay hindi itinapon sa dagat. Sa halip, sila ay kinaladkad ng isang bugzo ng hangin at ipinadala kay Yezuan. Wind attribute, may rare attribute din ang taong iyon. Isang grupo ng mga tao ang nakatingin sa pares ng berdeng pakpak sa likod ni Yezuan. Hangin, kidlat, yelo, at alab, lahat ng 4 na bihirang katangian. Ang eksenang ito ay nagulat maging ang level 4 na hari ng Mad Sovereign Pirates. Pagdating nila, normal na lumilipad ang 4 na grupo ni Yezuan. Ni hindi niya alam kung anong mga katangian mayroon ang grupo ni Yezuan.
Hindi niya inaasahan na may apat na kakaibang katangian si Yezuan. Ito ay sadyang lumalaban sa langit. Sa oras na ito, gusto niyang kumatawan sa Mad Sovereign Pirates para i-recruit ang apat na grupo ni Yezuan. Gayunpaman, kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang pag-atake sa isla. Ito ang kanyang tungkulin. Matapos mamatay ang lalaking iyon, nagsimulang maglaban ang dalawang panig. Dahil masyadong nakakatakot ang eksena kanina, naging maingat ang Ironstone Island Master. Gayunpaman, walang silbi ang pag-iingat. Noong nakipag-away si Judge Song sa Ironstone Island Master, nag-condensed siya ng Flame Dragon at pagkatapos ay nag-condense ng Flame Clone sa loob ng katawan ng Flame Dragon. Kumonsumo ng maraming enerhiya ang Raging Flames at 2 beses lang niya ito magagamit. Kasabay nito, ang paggamit ng Raging Flame sa kanyang nasasakupan ay magiging dahilan para madaling makaiwas ang kalaban dito. Kaya pala ginamit niya ang Flame Clone. Ice Crystal Prison. Ang Raging Clone ni Song Suijing, at Ice Crystal Island Master's Ice ay kumikislap at Ice. Sa kasamaang palad, ang Ice Suijing's Ice Technique Master Raging Ice Technique ay Ice Technique Master Ice Technique Island. Whoosh! Panipi, sa susunod na sandali, ang Fire Clone ay pumasok sa kanyang paningin. Hindi, ang bakal na, Iron Ice Island, Iron Island, Iron Island ang Iron ay bakal. Hindi, umuungal ang Iron Island Master, ngunit hindi nagpakita ng awa si Judge Song. Ang nagngangalit na apoy ay sumunog sa yelo. Boom! Ang Flame Clone ay sumabog sa paligid ng Iron Island Master. Upang maiwasan ang mga aksidente, nilaslas din ni Song Suijing ang Iron Ice Island na Master. Maiintindihan ng Ice Attribute ang profound ng Water Attribute, ngunit ang epekto ay mas malakas kaysa sa Water Attribute at may mas profound. Ang kalaliman na naintindihan ni Song Kaijing ay ang Binding of Water, Overlapping Waves, Ice Crystal Cage, at Ice Armor. Gayunpaman, maaari lang niyang gamitin ang Overlapping Waves Profound sa oras na ito. Ang kanyang Overlapping Waves Profound ay mas malakas kaysa sa Power Profound ni Yezuan, at ang kanyang pag-atake ay hindi mas mahina kaysa kay Judge Song. Nang tanggeyan ang nagliliyab na Chi Wave, isang asul na Sword Chi ang hamampas sa Chi Wave at sumabog na parang firework. Kahit na ang Iron Island Master ay hindi napatay ng Raging Flames Incinerate Ice Island, papatayin pa rin siya ng Sword Chi. Sandaling natigilan ang lahat, at pagkatapos ay nakita nila ang mga pinutol na paa na lumilipad sa hangin. Patay na ang Iron Island Master. Ang natitirang Level 2 Dominators ay natigilan, na nagbigay kay Lan Yu ng pagkakataong umatake. Parusa ng langit, si Lan Yu ay hindi nagpakita ng anumang awa. Ang kapangyarihan ng pag-atake ng Lightning Attribute ay hindi mas mababa sa Flame Attribute, at ang isang Heavenly Punishment ay sapat na para pumatay ng isang hari. Boom! 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 Sunod-sunod na lumipad sa ere ang mga nasusunog na bangkay. Tapos na ang laban. Ang Black Moon Pirates ay nagpadala lamang ng 3 hari upang sirain ang mga pirata sa ikatlong antas at manalo sa digmaan sa isla. Pagkatapos, nakita ng mga tao sa paligid si Lan Yu at ang 2 pang itinapon ng kanilang Universe Ring kay Yezuan. Malinaw, si Yezuan ang pinuno ng 3, at ang pinuno ng Black Moon Pirates. Gaano kaya kalakas ang kanyang lakas? Mabuti, matagumpay na naatek ng Black Moon Pirates ang isla, at ang Yellow Lake Island ay magiging isang masterless na isla. Malakas na sabi ng Level 4 King of the Wild Revered Pirates. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Yezuan at sa 3 pa at muling sumigaw. Ngayon, sa ngalan ng Wild Revered Pirates, iniimbitahan kitang sumama sa amin. Ano? Nagulat ang mga nakaligtas na pirata at residente ng Iron Island. Wild Revered Pirates. Isa iyon sa 3. Panginoon ng Chaotic Astral Ocean, at ang lugar na ito ay teritoryo ng Wild Revered Pirates. Kung sumali sila sa Wild Revered Pirates, kung gayon ang Iron Island ay hindi magbabago ng mga may-ari, pagkatapos ng lahat, sino ang maglalakas loob na magkaroon ng mga ideya tungkol sa Wild Revered Pirates? Gayunpaman, ang pinaka-nakakagulat na bagay ay darating pa rin. Paumanhin, kaming 4 ay walang karanasan,
kung sa simula pa lang ay sasali kami sa Wild Revered Pirates, hindi ito magiging hamon. Si Yezuan ay direktang ikinulong ang kanyang kamao at tumanggi. Nagulat ang Level 4 King of the Wild Revered Pirates, at hindi makapaniwalang nagtanong, sigurado ka bang tumanggi ka? Nakakatawang biro, ilang pirata sa lugar na ito ang gustong sumali sa Wild Revered Pirates. Ngunit tumanggi si Yezuan, na isang sampal sa mukha ng Wild Revered Pirates. Hindi pa huli ang lahat para sumali pagkatapos nating masira sa hinaharap. Tumanggi pa rin si Yezuan. Goodbye. Kinaikit ng Level 4 King of the Wild Revered Pirates ang kanyang mga mata at mabilis na umalis. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagsulpot ng apat na henyo ni Yezuan, kaya kinailangan niyang iulat ito sa kanyang mga superior. Kahit na siya ay isang Level 4 King, hindi niya makita si Yezuan, at pakiramdam niya ay hindi siya sineseryoso ni Yezuan. Sa makatuwid, hindi niya sapilitang hinuli si Yezuan at ang tatlo pa. Kung tutuusin, ayaw niyang maging kaaway sila. Ang mga ganitong henyo ay dapat na ma-recruit sa lalong madaling panahon, baka malaman ng Empress at ng War Emperor. Yezuan, itong Wild Revered Pirates ay nagre-recruit sa atin, kung hindi tayo sasali, papatayin ba tayo? Biglang tanong ni Song Suijing. Well, it is very possible, but they should come again. Pagbutihin muna natin ang sarili natin, kung hindi kaya, sasali tayo. Tumango si Yezuan at sinabi. Kabanata 665. Pandarambong. Bagamat hindi orihinal na intensyon ni Yezuan na sumali sa Mud Sovereign Pirates, ang Mud Sovereign Pirates ay maraming beses na mas malakas kaysa sa pinagsamang tatlong King Palaces. Siyempre, hindi kasama dito ang tatlong King Palace sa Sword God Palace. Sa tatlong King Palaces, ang Jiang family lamang ang may level 6 King Realm, habang ang Battle King Palace at Beast King Palace ay mayroon lamang level 5 Kings. Kahit na pagsamahin ang tatlong King Palace, maaari lamang silang ituring na level 6 pirate group sa Chaotic Astral Ocean. Gayunpaman, dahil din sa Sword God Palace kung kaya't ang ibang mga kapangyarihan sa Chaotic Astral Ocean ay hindi nang ahas na pumasok sa Eastern Continent. Sumunod, ang grupo ni Yezuan na may 4 na tao ay nanloob sa Ironstone Island at nagsimulang dambungin ang kayamanan ng mga pirata. Ang Ironstone Island ay isa ring magandang isla na may mayayamang mapagkukunan. Sa kabilang banda, ang Anho Island ay hindi masyadong sikat, kaya naman ito ay inookupahan ng isang level 2 pirate group. Gayunpaman, pagkatapos na sakupin ng 4 na grupo ni Yezuan ang Ironstone Island, ang Anho Island ay naging walang may-ari at maaaring sakupin ng anumang grupo ng pirata. Maaari kayong magtanim ng 3 sa Ironstone Island. Pupunta ako sa isla ng Shantian at magdadala ng ilang tao. Sinabi ni Yezuan sa 3 grupo ni Song Suijing. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta sa Chaotic Astral Ocean para lang mag-level up at makapasok, kundi para tulungan din ang Battle King Palace na magbukas ng ruta. Ang Ironstone Island, ang Anho Island, at ang Shantian Island ay nagkataon na bumuo ng isang tuwid na linya. Ito ang ruta. Pagkatapos ipamahagi ang mga bagay, umalis si Yezuan at lumipad patungo sa isla ng Shantian. Ang Shantian Pirates ay itinatag ng Battle King's Hall, ngunit marami sa mga pangkat ng pirata sa ilalim ng kanilang command ay na-certify na. Ngayon na ang Anho Island ay naging isang isla na walang may-ari, kailangan niyang dalhin ang ilang mga kapitan upang sakupin ang Anho Island. Pagkatapos nito, ang 3 isla ay bubuo ng isang alyansa. Isa siyang level 3 King Realm, kaya ang bilis niya ay mas mabilis kaysa kay Lan Yu. Bukod dito, si Lan Yu at ang dalawa pa ay kakakuha lang ng kanilang mga samsam sa digmaan at dinadalisay ang mga ito, kaya nagpunta siya sa isla ng Shantian ng mag-isa. Sa ilalim ng kanyang buong bilis, narating niya ang isla ng Shantian sa loob ng 3 araw at inabisuhan si Hiliang ng Shantian Pirate Group. Mabilis na nagpadala si Hiliang ng ilang grupo ng mga pirata sa Anho Island at sa Ironstone Island. Sa oras na dumating sila sa Ironstone Island, si Yezuan at ang 3 pa ay maaaring mag-apply para sa pahintulot na salakayin ang isla. Sa oras na ito, umalis na si Yezuan sa isla ng Shantian at mag-isa siyang patungo sa Ironstone Island. Nakarating na ako sa isang bottleneck sa aking mga antas ng Adjudicator at Adjudicator. Dapat ay makakalusot na ako sa level 2 Dominator sa loob ng ilang araw,
naisip ni Yezuan sa kanyang sarili. Hanggat ang dalawang magkapatid ay nakalusot, sila ay nasa parehong antas ng Blue Moon. Sa oras na iyon, silang apat ay magsanib puwersa at direktang aatake sa isang level 4 na grupo ng pirata. Gayunpaman, pagdating niya sa Iron Ore Island, narinig niya ang sunod-sunod na malalakas na dagandong. Hindi maganda, may umaatake sa isla. Nagbago ang ekspresyon ni Yezuan. Bago siya umalis, inutusan niya si Song Suijing at ang dalawa pa na walang magbubukas ng protective array ng isla. Ngayong narinig niya ang kaguluhan, alam niyang may umaatake sa Ironstone Island. Higit pa rito, malamang na ito ay ang Mandar Ambong. Agad siyang sumugod. Oo naman, may tatlong figure na umaatake sa protective array ng isla sa labas ng Iron Rock Island. Tatlong antas, apat na hari. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Mayroon talagang tatlong antas ng apat na hari sa lugar na ito. Napakabuti talaga ng kanilang swerte. Sa makatuwid, hindi maiwasan ni Yezuan na isipin na ang tatlong ito ay mga assassin na ipinadala ng ibang puwersa. Tumigil ka. Sa oras na ito, biglang sumigaw si Yezuan. Ham! Ang tatlong antas apat na hari na umaatake sa protective array ng isla ay lumingon at nakita si Yezuan. Nakita rin nila ang pares ng berdeng pakpak sa likod ni Yezuan. Katangian ng hangin. Isa yan sa apat. Hulihin mo siya. Sigaw sa mahinang boses ng matanda na nakasuot ng kulay abo na damit. Kaagad, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumugod kay Yezuan. Nililigawan mo si kamatayan. Malungkot at malamig ang ekspresyon ni Yezuan. Diretso niyang inilabas ang kanyang bawang sword at walang awan niyang nilaslas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pag-aangat ng mabigat bilang magaan. Mga bituin na nakakabasag ng espada. Shoo! Isang malamig na liwanag ang kumislap at pumasok sa katawan ng medyo may edad na. Sa susunod na sandali, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nalanta na parang talulot ng bulaklak. Instant kill. Ano? Natigilan ang matandang nakasuot ng kulay abo at ang isa pang antas apat na hari. Isang level 4 king ang agad na napatay sa isang strike. Mali ang balitang ito. Fair na. Muling sigaw ng matanda na nakasuot ng kulay abo at agad na tumalikod. Ngunit sa oras na ito, nakita ni Judge Song at ng dalawa pa sa Ironstone Island si Yezuan na dumating at biglang binuksan ang protective array ng isla at nagmamadaling lumabas. Fuck, ang ganda ng laban mo kanina. Now, it's our turn. Sigaw ni Judge Song. Nitong mga nakaraang araw, sila ni Song Suij ay nakalusot na sa level 2 kings. Kapag nagsanib kamay silang tatlo, maaari pa nilang patayin ang isang level 4 king. Kasabay nito, mabilis na sumugod si Yezuan at kinuha ang interspatial na singsing ng mga namatay na hari at nilamon sila. Kaunti na lang, bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Medyo malayo pa siya sa pagiging level 4 king. Gayunpaman, pagkatapos na patayin ang 2 taong ito ay sapat na. Sa pag-iisip nito, ang medyo nabalisa na si Yezuan ay mabilis na sumugod. Kahit na ang totoong chi sa kanyang katawan ay naubos na, ang bloodline ng Divine Tree of Life ay naibalik ang 1/3 ng kanyang tunay na chi sa 1 segundo. Bastard, go to hell. Ang matandang nakasuot ng kulay abo ay gumawa ng hakbang laban kay Yezuan. Noong una, narinig niya na may mga henyo na may 4 na bihirang katangian dito at gustong makuha sila para sa kanyang mga nakatataas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na napakalakas ni Yezuan na agad niyang napatay ang isa sa kanyang mga kasama. Hindi lang iyon, nasa panganib din ang kanyang buhay. Sa makatuwid, magagamit lamang niya ang kanyang buong lakas. Hindi mahalaga kahit napatayin niya si Yezuan. Gayunpaman, ang lakas ni Yezuan ay lumampas na sa kanyang imahinasyon. Hindi lamang taglay ni Yezuan ang katangian ng hangin, kundi pati na rin ang katangian ng lupa. Pagbagsak ng Heavenly Slaughter Slash. Boom! Ang collapsing Heavenly Slaughter Slash ay bumangga sa Golden Sword Shi ng matanda na may kulay abong damit at nanginginig ng 16 na beses sa isang iglap. Ang matandang nakasuot ng kulay abo na lalaki ay may katangiang metal at naunawaan niya ang metal slice, na napakalakas. Ang gayong pag-atake ay hindi makatiis kahit isang suntok mula kay Yezuan. Kahit nawala ang iba't ibang bloodline at bawang sword, ang collapsing Heavenly Slaughter Slash ni Yezuan ay maaari pa ring sirain ang pag-ataking ito na naglalaman ng metal slice profound.
Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga katangian ay sumalungat sa isa't isa. Bukod dito, mayroon din si Yezuan ng Earth Pulse Profound at Heavy as Lightness Profound. Boom! 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 Matapos wasakin ng kalapsang Heavenly Slaughter / ang Golden Sword Shi, tumangay ito patungo sa matanda na nakasuot ng kulay abo na damit. Gayunpaman, naintindihan din ng matandang nakasuot ng kulay abo ang metal defense. Ang mga layer ng metal na pader ay lumitaw sa kanyang harapan, at kasabay nito, isang set ng ginintoang baluti ang nakabalot sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi kailangan dahil siya mismo ang umiwas sa kalapsang Heavenly Slaughter / Gayunpaman, maaari niyang iwasan ito ng isang beses, ngunit hindi niya ito maiiwasan sa pangalawang pagkakataon. Bawang Sword Technique, Sword Shatters the Stars. Fu. Madaling nawasak ang ginintoang baluti ng matandang nakasuot na kulay abo. Sa sumunod na sandali, namatay siya tulad ng ibang lalaki. Ang Sword Shatters the Stars ay napakalakas. Kahit na mayroon lamang itong isang katlo ng True Chi nito, sapat na ito para pumatay ng isang king sa ika-4 na baitang. Kung ito ay ganap na ginamit, maaari pa itong pumatay ng isang king sa ika-5 baitang. Siyempre, ito ay nasa ilalim ng premise na ito ay tumama sa kalaban. Ang pagkamatay ng matandang may kulay abong damit ay nahulog sa mga mata ng isa pang hari sa ika-4 na baitang. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang kawalan ng pag-asa. Kabanata 666, Isla ng Mustiko. Ding! Nakagawa ng breakthrough ang host. Level 4 King na ngayon ang host. Sa wakas ay tumunog na ang pinakahihintay na abiso. Noong una ay gusto ni Yezuan na makahanap ng grupo ng mga level 4 na pirata, ngunit ngayon, hindi na kailangan iyon. Boom! 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 Dahil sa kaguluhan sa di kalayuan, bumalik si Yezuan sa kanyang katinoan. Bagamat may magandang teamwork ang trio ni Song Suijing, level 4 king pa rin ang kanilang kalaban. Kung sila ay pabaya, maaari silang mahulog. Kaya kailangan niyang alagaan ang mga ito. Isang pambihirang tanawin ang tatlong level 2 kings na may mga bihirang katangian na nagsasama-sama upang labanan ang isang level 4 king. 10 segundo pagkatapos makipag-usap ni Yezuan sa matandang nakasuot ng kulay abo, ang level 4 na hari ay hindi napigilan at tinamaan ng heavenly punishment. Pagkatapos, pinutol siya ng espada ni Song Suijing na si Chi. Ang tatlong raiders ay pawang level 4 kings, ngunit lahat sila ay namatay sa kamay ng grupo ni Yezuan. Kasabay nito, tinulungan din nila si Yezuan na makapasok sa level 4 king. Huho, Yezuan, nakabalik ka na sa wakas. Sumugod si Judge Song at sinabi sa nanginginig na boses. Are you guys okay? Pinalaki ni Yezuan ang tatlo. We're fine. 2 days ago, may level 4 king na dumating para salakayin ang isla. Buti na lang at malakas ang defensive formation ng isla. Kung hindi, kailangan nating magtago at maghintay ng pagkakataon para makatakas. Umiling si Judge Song. Tahimik na tumanggo si Yezuan. Ang bawat isla ay may nakatagong labasan bilang karagdagan sa pasukan. Ito ay isang landas ng pag-urong para sa mga pirata. Kahit na umatake ang tatlong level 4 kings, makakaalis ang trio ni Judge Song sa secret passage na ito. Nakalusot na kayong lahat sa level 2 king, tama ba? Tanong muli ni Yezuan. Tumanggo si Song Suijing, oo, nakalusot na kami ni Kuya. Malapit na ring makalusot si Sister Lan. Si Lan Yu ay isa ng level 2 king. Kung muli siyang makalusot, magiging level 3 king siya. Sumulyap siya kay Yezuan at bamhantong hininga, ay, nakikita ko na tumaas ng husto ang aura mo. Nakalusot ka na sa level 4 king, tama. Hindi masama, walang itinago si Yezuan. Bagamat nalantad ang katotohanan na maaari niyang alisin ang mga bagay sa Universe Ring, hindi ito nakakaapekto sa anuman hanggat hindi nalantad ang Devo-Uring system. Pagkatapos, muling ipinamahagi niya ang mga samsam sa digmaan. Ang katangian ng kidlat ay ibinigay kay Blue Moon, habang ang katangian ng yelo at apoy ay ibinigay kay Song Suijing at Judge Song. Ngayon, karamihan sa mga kayamanan ng langit at lupa ay may mga katangian. Ang pagpinos sa langit at lupang kayamanan na may kaukulang mga katangian ay lubos na magpapalaki ng bilis ng isang tao. Ito ay totoo lalo na para sa mga bihirang katangian, na mas mabilis kaysa sa 5 elemento.
Kaya naman, hindi naging mabagal ang cultivation speed nilang tatlo. Tapos pupunta ka sa Mystic Island. Biglang nag-aalalang tanong ni Song Suijing. We have to go, but there's no rush. Hintayin muna natin na may sumikop sa isla. Tumango si Yezuan. Kasabay nito, hinawakan niya ang payat na kamay ni Song Suijing at inaliw siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ganoon kaina. Kung makikilala ko si Jiang Tianjin ngayon, magkakaroon ako ng kakayahang patayin siya. Noong una silang magkita, sinabi niya kay Song Suijing ang lahat ng nangyari sa kanya, kabilang ang kung paano siya pinahirapan ng masamang si Jiang Tianjin. Naniniwala ako sa'yo. Masunarang tumango si Song Suijing. Nakalusot si Yezuan mula sa ikasampung yugto ng martial path. Nakatagpo siya ng hindi mabilang na mga panganib, ngunit hindi ba't ligtas niyang nalampasan ang lahat ng ito. Bukod dito, si Yezuan ay mayroong 16 na layer ng pulsating guard, earth walking technique, at wind acceleration. Kahit na nakatagpo siya ng isang hari sa ika-6 na baitang, maaari pa rin siyang makatakas. Sumunod, nanatili sila sa Ironstone Island ng ilang sandali. Nang dumating ang mga subordinate ng Shantian Pirates, umalis na sila. Sa pagkakataong ito, pupunta nga si Yezuan sa Mystic Island, ngunit para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, ipinadala pa rin niya ang tatlo sa isla ng Shantian. Kahit na si Great Elder Shi Yunghao ay wala sa Shantian Island, si Hiliang ay isang 4th grade king. Bukod dito, napakalakas ng proteksyon na pormasayo ng isla. Kahit na ang isang king sa ika-5 baitang ay hindi makakalusot sa ganoong kadali. Kahit na ito ay nasira, ang mga pirata ng Shantian ay makakaalis lamang sa lihim na daanan. Sa anumang kaso, ang Chaotic Astral Ocean ay hindi naging mapayapa kamakailan. Sa pinakamasama, makakabalik lang sila sa Eastern Continent saglit. Pagkalipas ng ilang araw, ligtas na naipadala ni Yezuan ang tatlo sa isla ng Shantian. Para sa kanya, kumuha siya ng nautical chart at tumungo sa Mystic Island. Ang Mystic Island ay nasa dagat sa tabi ng isla ng Shantian. Mayroong isang pangkat ng pirata sa ika-5 baitang sa paligid nito. Walang masyadong tao na may Earth attribute, kaya hindi mataas ang proporsyon ng mga taong pumunta sa Mystic Island. Gayunpaman, mayroon lamang isang Mystic Island sa buong Chaotic Astral Ocean. Sa makatuwid, ang lahat ng katangian ng lupa ay mga mandirigma mula sa 3 pangunahing teritoryo ay darating at susubukan. Kaya, ang bilang ng mga taong dumating ay hindi kakaunti. Dir-diretsyong naglakad si Yezuan. Sa daan, nakatagpo siya ng ilang grupo ng mga pirata at raider na walang pakialam sa kanilang buhay, ngunit lahat sila ay pinatay niya. Gayunpaman, lahat ito ay mga pirata sa level 1 at level 2, at ang kanilang ani ay hindi pa sapat upang punan ang mga puwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Pagkalipas ng 5 araw, sa wakas ay nakapasok siya sa teritoryo ng pangkat ng pirata sa ika-5 baitang. Pagkatapos, dumiretso siya sa Mystic Island. Gayunpaman, nang makita niya ang isla, nalaman niyang mayroon ng 12 ng mga barkong pandigma sa harap niya. Napakaraming grupo ng mga pirata. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Oo naman, medyo sikat ang Mystic Island. Nakakita na siya ng higit sa 10 iba't ibang bandila ng pirata, na kumakatawan sa iba't ibang grupo ng mga pirata. Siyempre, ang mga barkong ito ay isa lamang sa mga pangkat ng pirata. Ang kanilang layunin ay ipadala ang katangian ng lupa na hari. Ang mga king sa ika-4 na baitang lamang ang makatiis sa malakas na gravity ng Mystic Island. Ang mga taong ito ay pawang mga king sa ika-4 na baitang. Maingat na nilapitan ni Yezuan ang isla. Bago niya ito maabot, nakaramdam siya ng ilang makapangyarihang aura. Ika-5 baitang kings, kahit ika-6 na baitang kings. Sana hindi ito makaakit ng atensyon ng ibang tao. Sumimangot si Yezuan at dahan-daang lumipad. Nang makapasok siya sa dagat na ito, iniligpit na niya ang kanyang wings of the wind para hindi makita ng iba ang kanyang mga katangian. Ang isang wind attribute na tao na pupunta sa Mystic Island ay dapat na malansa. Kung alam ng mga naiinggit na iyon na may 2 katangian siya, baka patayin siya. Ang Mystic Island ay isang ipinagbabawal na isla sa Chaotic Astral Ocean. Kaya naman walang mga bantay dito. Gayunpaman, nagtakda ng panuntunan ang Mad Sovereign Pirates. Upang hindi maapektuhan ng iba, walang pinayagang makipaglaban sa paligid ng Mystic Island.
Bagamat may panuntunan, ang mga pirata ay mga taong malamig ang dugo. Kung pumatay sila ng isa o dalawa paminsan-minsan, sino ang makakaalam? Sa makatuwid, kailangang mag-ingat si Yezuan. Hindi lang iyon, mayroon ding panuntunan sa Mystic Island. Kung may lumaban sa Mystic Island, madudurog sila sa tinadtad na karne. Tahimik siyang lumapit at nakitang mahigit 10 tao ang nagtipon sa bapana ng Mystic Island. Labas na siya, nasa labas na si Captain. Si Captain ay nasa Mystic Island sa loob ng 1 buwan. I wonder kung naintindihan niya ang Gravity Profound. Siya dapat, kung hindi, bakit siya lalabas? Ilang boses ng mga tao ang nagmumula sa malayo. Tumingin si Yezuan at nakitang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang naglalakad palabas ng Mystic Island. Mga kapatid, buti na lang at hindi kita binaygo. I have successfully comprehended the Gravity Profound. Kabanata 667. Mistikong Jongshan. Ano? Nang marinig ito ng mga taong naruroon, hindi nila maiwasang matigilan sandali. Pagkatapos, isang kaguluhan ang sumiklab. Pag-unawa sa Gravity Profound sa 1 buwan. Ito ay isang henyo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isang level 5 king. Bagamat medyo matanda na siya, siguradong may talento siyang maunawaan ang Gravity Profound sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos ng lahat, hindi maintindihan ng ilang level 6 kings ang Gravity Profound kahit na matapos ang 1 taon. Captain, dali, tingnan natin kung gaano kalakas ang Gravity Profound. Tuwang-tuwang sabi ng isang level 4 king. Sa oras na ito, direktang inactivate ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang domain. Tapos, kumislap ang mga mata niya. Isang kakaibang enerhiya ang bumagsak mula sa itaas, na pilit na tinutulak ang isang barkong pandigma sa dagat. Kahit ang pinakamataas na flagpole ng barkong pandigma ay itinulak sa dagat. Huwalala, binawi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang domain. Dahil sa pagkalutaw ng tubig, muling lumutang ang barkong pandigma, at bumuhos ang tubig dagat. Great, this is really amazing. Captain has comprehended the Gravity Profound. His battle strength has skyrocketed. Ito ba ang Gravity Profound? Kung lalaban ako kay Kapitan, natatakot ako na bigla akong itulak sa dagat. Hindi lamang iyon, ngunit maaari rin niyang gamitin ang Gravity Profound sa kanyang sarili upang maiwasan ang mga pag-atake ng kalaban. Ito ay talagang kapaki-pakinabang. Naintindihan na ni Captain ang Gravity Profound. Siguradong kaya niyang talunin ang Golden Glory Pirates. Napakatalino ni Captain. Kung gayon, malamang na mauunawaan niya ang pangalawang antas ng Gravity Profound, Gravity Space. Sa oras na iyon, hindi lamang siya magkakaroon ng epekto ng gravity, kundi pati na rin ang epekto ng pagtanggi. Napakalakas nito, namangha ang mga tao sa paligid. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya at walang pakialam na sinabi, "Let's go. Let's apply to attack Golden Glory Island and test the power of the Gravity Profound." Hindi nagtagal, ang grupong ito ng mga tao ay sumakay sa barkong pandigma at umalis. Sa katunayan, natuklasan na nila si Yezuan. Gayunpaman, nang makitang napakabata pa ni Yezuan, inakala nilang wala siyang gaanong kayamanan, kaya tinatamad silang kumilos. Ang isang grupo ng level 4 kings na gumagawa ng hakbang sa isang bata ay masyadong nakakahiya. Gayunpaman, narinig ni Yezuan ang isang impormasyon na hindi niya alam mula sa kanilang mga bibig. Gravity Profound, at isang pangalawang antas ng Gravity Space. Bilang karagdagan sa gravity, mayroon ding repulsion. Hindi ba't kapareho iyon ng wind attribute na wind space? Kung mauunawaan ko ang parehong gravity space at wind space, hindi ba ako magiging invincible? Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang gravity space at wind space ay nagkaroon ng parehong epekto. Kapag ang dalawa ay pinagsama-sama, ang epekto ay hindi bababa sa 2 beses, 3 beses, o kahit 4 na beses. Naintindihan ng nasa katanghaliang gulang na iyon ang Gravity Upanishad sa kanyang sarili. Hindi niya ito naintindihan pagkatapos kumain ng mysterious weighted fruit. Parang effective ang pressure ng mysterious weighted island. Naisip ni Yezuan. Pagkatapos, lumapag siya sa pasukan ng isla at pumasok. Ang Mystic Island ay mukhang isang ordinaryong isla, ngunit sa sandaling pumasok.
Si Yezuan, naramdaman niya ang isang malaking presyon sa kanyang ulo at balikat. Kung si Yezuan ay isang ordinaryong tao, mararamdaman niya na para siyang may dalang isang bag ng 50 kilo ng bigas. Nakakatakot ang pressure. Kung pumasok ang isang rank 3 king, malamang na nakaluhod na siya sa lupa ngayon. Si Yezuan ay isa pa lamang na hari sa ika-4 na baitang, kaya halos hindi niya makayanan ang presyon. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pressure ay lubos na magpapababa sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, agad niyang pinakawalan ng kanyang Zenchi sa pagtatangkang pigilan ang ilang panggigipit. Gayunpaman, siya ay masyadong walang muwang. Walang silbi si True Chi laban sa pressure na ito. Kahit isang rank 4 na king na tulad ko ay nakakalakad lang. Makapangyarihan talaga ang Mysterious Weighted Island na ito. Humanga si Yezuan. Masyadong malakas ang pormasayo na ito. Ang mga nakapasok ay mahihirapan man lang maglakad, lalo pang lumaban. Kung tutuusin, ang paglalakad habang lumalaban sa presyon ay kumonsumo ng maraming enerhiya. Ang mga pumasok ay ayaw magsayang ng lakas. Mabuti na lang at may bloodline ako ng Divine Tree of Life. Kahit gaano pa ako katagal dito, magiging maayos ako. Dahan-daang pumasok si Yezuan sa Mysterious Weighted Island. Ang Mysterious Weighted Island ay sikat sa buong Chaotic Astral Ocean. Maraming Earth Element Kings ang pumunta dito dahil sa katanyagan nito. Nakita ni Yezuan ang maraming tao sa kanyang pagpasok. Ang ilan sa mga taong ito ay nakaupo na nakakrus sa ilalim ng mga puno, habang ang iba naman ay nakasandal sa mga puno. Pumikit silang lahat, sinusubukang maramdaman ang pressure ng Mysterious Weighted Island. Ang mga lugar na ito ay okupado lahat, kaya kinailangan ni Yezuan na maghanap ng lugar para makapagpahinga. Kakaiba ang Mysterious Weighted Island na ito. Tila mga tao lamang ang nakakaramdam ng malakas na gravity. Walang kakaiba sa mga puno. Matapos makapasok sa Heavy Mystic Island, dumiretso si Yezuan sa isang kagubatan. Nang malapit na siyang makahanap ng isang lugar upang maingat na maramdaman ang grabidad, laking gulat niya nang matuklasan niyang may bundok sa kanyang harapan. Itong bundok. Napatingin si Yezuan sa bundok nang may pagtataka. Kuya, first time mo ba dito? Biglang isang boses ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Nagulat si Yezuan. Sa ilalim ng isang puno na 100 metro ang layo, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang ordinaryong tao. Oo, sagot ni Yezuan. Kung mas malapit ka sa Mysterious Weighted Mountain, mas malakas ang pressure. Karamihan sa kagubatan na aming kinaroroonan ay may level 4 na presyon. Kung lalayo ka pa, magkakaroon ka ng level 5 at level 6 na presyon. Tungkol naman sa Mysterious Weighted Mountain, mamamatay ka kapag hindi ka umabot sa level 7. May sabi-sabi na may level 7 king na namatay sa Mysterious Weighted Mountain ilang araw na ang nakakaraan. Panipi, mabait na pinaalalahanan siya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nagpapahiwatig na dapat maghanap si Yezuan ng isang lugar na malapit upang maunawaan at huwag lumapit. Salamat. Magalang na tumanggo si Yezuan. Pagkatapos, naglakad siya sa kabilang side at umupo sa ilalim ng puno. Ang Mysterious Weighted Fruit ay isang bihirang bagay sa Mysterious Weighted Island. Kung makukuha ito ng isang tao, direktang mauunawaan nila ang Gravity Profound, o maging ang Gravity Space. Gayunpaman, ito ay napakabihirang, kaya nahulaan ng mga tao na ang mahiwagang timbang na prutas ay maaaring nagmula sa mahiwagang timbang bundok. Sa makatuwid, walang mataas na pag-asa si Yezuan para sa Mysterious Weighted Fruit. Pakiramdam niya ay naiintindihan niya ang Gravity Profound. Tahimik siyang umupo sa ilalim ng puno, hinayaan ang hangin na dumaan sa kanyang mukha. Hindi siya kumikibo. Mapapabuti ba ng lugar na ito ang aking pangangatawan? Panipi. Pagkaraan ng isang oras, biglang iminulat ni Yezuan ang kanyang mga mata. Kitang-kita niya na may bahagyang pagbabago sa kanyang pangangatawan. No wonder patok na sikat ang Mysterious Weighted Island. Mapapaganda nito ang pangangatawan ng Earth Element Warriors. Kung magstay ako dito ng isang buwan, gaganda ng gusto ang pangangatawan ko. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Gayunpaman, kung kailangan niyang manatili dito ng isang buwan, mas gugustuhin niyang pumunta sa dagat at pumatay ng mga pirata. Ang kanyang layunin ng pagpunta dito ay upang maunawaan ang Gravity Profound. Lumipas ang oras ng unti-unti.
Habang tinitiis ni Yezuan ang napakalaking pressure, patuloy niyang inilipat ang kanyang tunay na enerhiya sa loob ng kanyang katawan upang gayahin ang presyon. Sa Earth Profound, marami ang nauugnay sa salitang Zin. Ang Earth Pulse, ang pulsating protection, at maging ang Gravity Profound ay maaaring ituring na Zin. Kabanata 668, Mad Sovereign Pirates. Sa wakas, 6 na oras pagkatapos pumasok si Yezuan sa Mystic Island. Pumalakpak, biglang nanginig ang maliit na bato sa kanyang harapan. Nanlaki ang mata niya, hindi niya inaasahan na maabot niya ang threshold ng profound meaning of gravity sa kalahating araw lang. Wala pang 3 araw, mauunawaan na niya ang malalim na kahulugan ng gravity. Sa sandaling ito, sinamantala ni Yezuan ang sitwasyon at patuloy na sumubok. Makalipas ang 1 araw, poof! Ang maliit na bato sa kanyang harapan ay biglang bumagsak sa lupa. Malapit na, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at nagpatuloy sa pagsubok. Pakiramdam niya ay nasa kalagitnaan na siya. Kung mayroon siyang ibang araw, maaaring magtagumpay siya. Sa 2 araw pagkatapos pumasok si Yezuan sa Mystic Island. Ding! Naintindihan ng host ang malalim na kahulugan ng gravity. Nang marinig niya ang abiso ng system, ang mga sulok ng bibig ni Yezuan ay hindi maiwasang mabaluktot. Matapos tiisin ng matinding pressure sa loob ng 2 araw, sa wakas ay naunawaan na niya ang malalim na kahulugan ng gravity. Ang kanyang kaugnayan sa elemento ng Earth ay umabot sa superior legendary level. Gayunpaman, upang maunawaan ang malalim na kahulugan ng gravity, hindi ito isang bagay na maaaring maunawaan ng may mataas na pagkakaugnay. Ito ay pangunahing nakasalalay sa kakayahan ng isang tao. Ang pag-unawa sa malalim na kahulugan ng gravity sa loob ng 2 araw ay sapat na upang patunayan ang kanyang kakayahan. Agad niyang ginamit ang profound meaning of gravity sa batong nasa harapan niya. Poof! Bumaon ang bato sa lupa at hindi man lang nagpakita ng ulo. Haha, hindi man tumaas ang aking kaharian, ang aking lakas ay tumaas ng husto. Tawa ng tawa si Yezuan sa kanyang puso. Sa sandaling ito, Kuya, naiintindihan mo ba ang malalim na kahulugan ng gravity? Biglang, isang pamilyar na boses ang lumutang at nahulog sa tenga ni Yezuan. Nilinga ni Yezuan ang kanyang ulo at nakitang ito ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula noon. Agad siyang ngumiti at sinabing, "Oo, Kuya, pambihira ang iyong kakayahan. Talagang hinahangaan kita sa pag-unawa mo sa malalim na kahulugan ng gravity sa loob ng 2 araw. Siguradong ikaw ang una sa kasaysayan ng Mystic Island." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakaupong nakakrus ang paa sa lupa at napabulalas. "Senyor, nambola ka sa akin." Bahagyang ngumiti si Yezuan. Matapos maunawaan ang gravity profound, naramdaman niya kaagad na nabawasan ng gusto ang pressure sa paligid niya. Sa sandaling ito, malaya siyang nakagalaw. Noong una silang pumasok sa isla, inihambing ni Yezuan ang kanyang sarili sa isang ordinaryong tao na may bitbit na 100 kilo ng bigas sa kanyang mga balikat. Pero ngayon, ang supot ng bigas na iyon ay tila nabawasan sa 10 kilo. Nang malapit ng ibuka ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang bibig at humingi ng payo kay Yezuan. Dagandong, ang pebble na ibinagsak ni Yezuan sa lupa ay biglang yumunig ng malakas at tumalon palabas. Anong nangyari? Mabilis na inikot ni Yezuan ang kanyang ulo at gulat na tumingin sa malayo. Ang mga pagyanig ay tila nagmumula sa Mount Suwenjong. Ang mahiwagang bundok sa kanyang harapan ay nagsimulang yumunig ng marahas. Pagkatapos, isa-isang bumaba ang malalaking batong puppet mula sa mahiwagang bundok. Ano yun? Maraming tao ang nagtakbuhan palabas ng kagubatan at nagmamasid sa gulat. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react si Yezuan. Ang gravity na nagpapabigat sa kanya sa loob ng 2 araw ay biglang nawala. Anong nangyari? Bakit nawala ang pressure? This is the first time I've heard of this situation. What happened? Ano ba yung mga puppet na yan? May malalakas bang naninirahan sa bundok? Isang grupo ng mga tao ang namangha. Mahigit ilang taon na rito ang mahiwagang bundok. Inakala ng lahat na may pagbabago sa mahiwagang bundok, ngunit hindi nila narinig na may nakatira sa mahiwagang bundok. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga master sa bakana ng mahiwagang bundok. Lahat sila ay lumilipad, at ang pinuno ay isang matanda na pulang buhok.
Nang makita ng grupo ng mga tao ang bandila ng mga pirata, namutla ang kanilang mga mukha. Ito ang Crazy Sovereign Pirates, ito ang Crazy Sovereign Pirates. Crazy Sovereign, ang taong iyon ay ang Crazy Sovereign. Diyos ko, pumunta talaga dito ang Crazy Sovereign Pirates. Fair na, ang mga tao sa kagubatan ay biglang nag-ingay at nagsitaka sa lahat ng direksyon. Ang Crazy Sovereign Pirates ang mga pinuno ng dagat na ito. Hindi nila inaasahan na personal siyang pupunta sa mahiwagang bundok ngayon. Bakit ganon? Bagamat hindi nila alam kung bakit personal na pumunta ang Crazy Sovereign sa mahiwagang bundok, hindi nila naisip na magandang bagay na magdala ng napakaraming tao dito. Mas mabuting umalis muna para hindi sila madamay kapag nagsimula na ang laban. Si Yezuan ay hindi nang ahas na maging pabaya at mabilis na tumakbo palayo sa Crazy Sovereign Pirates. Ang Panginoon ng dagat na ito ay talagang dumating sa mahiwagang bundok ng personal at nagdala ng napakaraming tao sa kanya. Dapat ay narito siya upang labanan ang mga Panginoon ng mahiwagang bundok. Si Yezuan ay nagmamadaling tumakbo ng 10,000 metro palayo. Kahit na ang level 4 King Domain ay may saklaw na 40,000 metro, hindi pa rin sila mauubusan ng saklaw ng domain ng Crazy Sovereign. Ang isang pag-iisip mula sa Crazy Sovereign ay maaaring patayin silang lahat. Gayunpaman, sino ang Crazy Sovereign, at sino sila? Sa harap ng Crazy Sovereign, sila ay isang grupo lamang ng mga langgam, hindi gaanong mahalaga. Hindi maraming tao ang nakatapak sa mga langgam ng walang dahilan. Nang magkatinginan ang grupo ng level 4 at level 5 kings, sa wakas ay nagsalita ang Crazy Sovereign. Hindi ka lalabas para batiin kami. Sigaw ng matandang mapula ang buhok. Sa sumunod na sandali, isang binatilyong nakasuot ng puting damit ang lumipad palabas ng mahiwagang bundok. Mukhang nasa 25 taong gulang na siya. Hanem, sino ka ba? Kumunat ang noo ng Crazy Sovereign. Hindi niya alam na may iba pang tao sa mahiwagang bundok. Ako si Hiyan. Ang mahiwagang bundok ay aking guro. Nagpakilala ang binata. Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay naging sanhi ng pagsimangot ng lahat ng naroroon. Master, medyo bihira ang pamagat na ito. Sa normal na kalagayan, tatawagan siya ng mga tao bilang guro. Ang pamagat ng master ay bihirang gamitin sa mga sitwasyong tulad nito. Kung ganoon, hayaan mong lumabas ang mahiwagang bundok. Malamig na umungol ang Crazy Sovereign, hindi binigyan siya ng anumang mukha. Kinuyam ng binata na nakasuot ng puting damit ang kanyang mga kamao at sinabi, "Paumanhin, hindi nakikita ni Master ang mga bisita ngayon. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang sa akin at sasabihin ko kay Master." Ang Crazy Sovereign ay ang Panginoon ng dagat na ito, at ang kanyang mga gawa ay kilala sa buong Chaotic Astral Ocean. Alam ng maraming tao na ang Crazy Sovereign ay naiinip at may masamang ugali. Ngunit itong Hiyan ay hindi naglagay ng Crazy Sovereign sa kanyang mga mata. Paano ito matitiis ng Crazy Sovereign? Sa isang iglap, binuksan ng Mad Sovereign ang kanyang domain, na naging sanhi ng pagkabalisa sa paligid. Isang domain na higit sa 70,000 metro. Isang level 9 king. Sir, sasalakayin mo ba? Kinaikit ni Hiyan ang kanyang mga mata. Tawagan ang mahiwagang bundok, o mamatay. Mayabang na sabi ng Crazy Sovereign kay Hiyan. Haha, nang marinig ito, wala nang pakialam si Hiyan. Sa halip, ngumiti siya nang walang pakialam. Sa susunod na sandali, isang domain na higit sa 70,000 metro ang bumalot sa lahat. Isang level 9 king. Itong Hiyan ay isa ring level 9 king. Ano? Nagulat ang Crazy Sovereign. Hindi niya inaasahan na ang binatang ito, na mukhang nasa 25 taong gulang, ay magiging level 9 king. Bukod dito, ang kanyang antas ng paglilinang ay tila mas mataas kaysa sa kanya. Ang kanyang nasasakupan ay umabot ng higit sa 70,000 metro, na napakalapit sa 79,999. Kabanata 669. Peak Void God Realm King. Gayunpaman, itong Hiyan's domain ay mas malawak pa kaysa sa kanya. Ito ay malamang na umabot sa 79,999. Peak Void God Realm King. Gulp. Napalunok ng laway si Wild Reverend. Hindi niya akalain na mas mataas pa ang cultivation level ni Hiyan kaysa sa kanya. Halimaw. Anong halimaw? Saan nanggaling itong mysterious mountain master?
Ang kanyang disipulo ay talagang isang Thick Void God Realm King. Ito ang naisip ni Wild Reverend at ng iba pa. Kung ang kanyang disipulo ay isang Thick Void God Realm King, hindi ba ang kanyang amo ay isang Void God Realm Emperor? Sa sandaling ito, napagtanto ni Wild Reverend na siya ay nasa problema. Ang mga eksperto sa likod niya ay hindi rin mukhang mahusay. Sir, bakit niyo po hinahanap ang amo ko? Nakangiting tanong ni Hian. Inayos ni Wild Reverend ang kanyang emosyon at sinabing, noon, isang rank 7 king ang pumasok sa iyong mysterious mountain ngunit hindi lumabas. Tapos, pumasok ang isa pang rank 8 king pero hindi lumabas. As luck would have it, ang ika-8 grade king na iyon ay kapatid ko. Pinatay mo ba siya? Panipi, hindi ko sila pinatay. Naghihintay ako sa likod ng mahiwagang bundok. Umiling si Hian, hindi patay. Nagliwanag ang mga mata ni Wild Reverend. Bakit mo sila hinuli? Sir, tingnan niyo po dyan. Biglang napalingon si Hian. May isang tapyas na bato sa direksyong iyon na may nakasulat na 4 na salita. Huwag umakyat sa bundok. Higit sa lahat, walang nakadiscover sa stone tablet na ito dati. Binalaan ko na sila, ngunit dumating pa rin sila, kaya natural na kailangan kong hulihin sila. Nagpatuloy si Hian. Hayaan mo sila. Malamig na sabi ni Wild Reverend. Sa pagkakataong ito, dumating siya para sa rank 8 king. Ang rank 8 king na iyon ay ang ama ng rank 7 king, kaya silang dalawa lang ang target niya. Ngumiti si Hian. Ang Mysterious Mountain Master ay hindi isang lugar kung saan maaari kang pumunta at pumunta ayon sa gusto mo. Sir Wild Reverend, hindi magiging ganoon kadali para sa akin na. Palayain sila. Panipi, anong gusto mo? Hindi malay na tanong ni Wild Reverend. Inaanyayahan ng Mysterious Mountain Master ang lahat na maunawaan ang malalim, ngunit hindi kasama doon ang Mysterious Mountain Master. Sir Wild Reverend, basta pumayag ka sa isang maliit na kahilingan ko, hahayaan ko na sila, ngumiti siya yan. Anong hiling? Sinabi ni Hian, gusto ng Shifu ko ang kapayapaan at katahimikan. Sana ay makapagbigay ng utos si Sir Kwangzun na walang sinuman ang pinapayagang umatake sa 10 isla sa paligid ng Mystic Island, at walang pirata na pinapayagang lumaban sa dagat. Sa madaling salita, hindi ka man lang makagawa ng malaking kaguluhan. Panipi, natigilan ang Wild Sovereign, at gayon din ang iba. Ito lang ang hiling. Bukod dito, hindi ba't ang pag-ibig na ito sa kapayapaan at katahimikan ay medyo labis? Nagkaroon ng labanan sa katabi, kaya walang naririnig na ingay. Hindi kaya ang Mount Suan Jongshan ay may clairvoyant na tainga? Sige, sumang-ayon kaagad ang Wild Sovereign. Salamat, Sir Mad Sovereign. Habang nagsasalita si Hian, kumuha siya ng 2 kayumangging dilaw na prutas mula sa kanyang Chen Kun Ring at itinapon ang mga ito. Ang 2 weighty mystery fruit na ito ay aking pasasalamat. Kinuha ng Wild Sovereign ang 2 prutas na may gulat na ekspresyon. Mabigat na prutas. Ito ay ang mabigat na timbang na prutas. Hanggat kumakain siya ng isang arcane weight fruit, maaari niyang direktang maunawaan ang gravity profound, o maging ang gravity space. Kaagad, ang mga hari sa panig ni Ye Zuan ay tumingin ng may kasakiman. Ano ang layunin nila sa pagpunta sa Mystic Island? Hindi ba ito upang maunawaan ang gravity profound? Marami sa kanila ang narito ng ilang buwan, at ang ilan ay narito pa nga ng 1 taon. Ang weighty mystery fruit ay isang shortcut. Gayunpaman, ang 2 prutas ay napunta sa mga kamay ni Kwangzun. Sinong maglalakas loob na magnakaw sa kanila? Not to mention Mad Supremacy, may ilang level 8 kings pa sa likod niya. Sa likod ng level 8 kings na iyon, mayroong higit sa 12 level 7 kings. Ang pagsisikap na magnakaw ng isang bagay mula sa Wild Sovereign ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Habang ang lahat ay gulat na gulat pa, 2 pang tao ang lumipad palabas ng Mystic Mountain. Hindi napigil ang mapasigaw ng Wild Sovereign nang makita sila. Ang isa sa kanila ay ang kanyang kapatid, at ang isa ay ang ika-7 antas na anak ng hari. Pinalaya na ang mga tao. Sana matupad ni Sir Mad Sovereign ang kanyang pangako. Kung hindi, ako mismo ang maglilinis sa kanila. Sabi ni Hian kay Wild Sovereign. Siya ay isang ika-9 na antas ng hari, at ang kanyang kaharian ay mas mataas pa kaysa sa Wild Sovereign. Hindi na niya kinailangan pang magtaas ng daliri para linisin ang ilang pirata.
Sige, ibibigay ko na agad ang order. Tumango si Madzun at agad na umalis kasama ang mga masters ng Madzun Pirates. Ang kanyang ikawalong antas na kapatid ng hari ay pumasok sa Mystic Mountain upang hanapin ang kanyang anak, ngunit hindi pa siya nakalabas ng buhay. Kaya naman, nahulaan niya na mayroong ikasyam na antas na hari dito. Kaya naman personal siyang sumugod. Gayunpaman, hindi niya akalain na magkakaroon ng Void God Realm Great Emperor sa kanyang teritoryo. Kung ang Mysterious Mountain Master ay gumawa ng hakbang, ang Wild Sovereign ay namatay na. Sa kabutihang palad, ang kabilang partido ay tila malayo sa mga makamundong gawain. Ang mga pirata ng Wild Sovereign ay umatras mula sa Mystic Island at mabilis na umalis. Sa kabilang panig, nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Noon pa man ay iniisip niya na ang Mystic Island ay natural na nabuo. Hindi niya inaasahan na may kumokontrol dito. Hindi lang siya ang nag-isip. Ganon din ang naramdaman ng iba. Sa sandaling ito, mayroong higit sa 100 hari sa paligid ni Yezuan. Lahat sila ay pang-4 at ikalimang antas na hari. Sa di kalayuan, may mga pang-6 na antas na hari. Lahat ng mga taong ito ay nakatingin kay Hiyan. Ang level -9 king, si Hiyan, ay naglabas ng 2 arcane weight fruits. Ang weighty mystery fruit na ito ay maaaring itinanim niya o ng Mysterious Mountain Master. Natigilan ang mga hari ng ilang segundo. Tapos, may tumakbo papunta kay Hiyan. Senyor, bigyan mo ako ng isang weighty mystery fruit. Ang taong ito ay talagang ayaw ng mabuhay. Talagang naglakas loob siyang humingi ng isang bagay sa isang 9th level king. Si Yezuan at ang iba ay hindi gumalaw. Natakot sila na ang taong ito ay magagalit kay Hiyan at mamatay sila kasama niya. Mabigat na mystery fruit. Ngumiti si Hiyan at sinabing, may mga kamay at paa ka. Kailangan mong ipaglaban ito sa iyong sarili. Sa pagkakataong ito, dahil narito ang Wild Sovereign, naalis na ang gravity. Malapit na itong bumalik. Panipi, phew. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Yezuan at ang iba pa. Gayunpaman, ang taong iyon na nang ahas na humingi ng isang bagay ay naging isang pampublikong kaaway. Malamang hindi siya mabubuhay ng matagal. Oh, tama. Sa sandaling ito, lumingon si Hiyan at tumingin kay Yezuan at sa iba pa. Gusto ng master ko na kumuha ng junior brother. May magandang potential ang isa sa inyo. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay nabaliw. Ang master ni Hiyan ay Mysterious Mountain Master. Isa siyang Void God Realm Emperor. Kung sino man ang naging alagad niya, maging ang Wild Sovereign ay kailangang mag-ingat sa kanila. Ito ay parang carp na tumatalon sa Dragon Gate. Nakatingin sila sa katahimikan. Dahan-daang itinaas ni Hiyan ang kanyang kamay at itinuro ang isang direksyon. Ham! Nagtaas ng kilay si Yezuan. Kabanata 670. Taong Bundok Zuan Zhongshan. Kung sino ang makalakad sa harap ko ay kwalipikadong pumasok sa bundok kasama ko. Isang tao lang ang makapasok, nakangiting sabi ni Hiyan. Kwalipikado. Bagamat isang kwalifikasyon lamang ang makapasok sa bundok, kung sila ay magtagumpay, sila ay makakaakyat sa langit. Kaagad, may mga taong nagtaas ng kanilang mga paa at naglakad patungo kay Hiyan. Si Hiyan ay hindi bababa sa 10,000 metro ang layo mula sa grupong ito ng mga tao. Hindi naging madali ang paglakad habang dinadala ang pressure. Ang daan-daang mga emperador na ito ay naglakad patungo kay Hiyan ng paisa-isa. Sa ilalim ng presyon, ang kanilang mga yapak ay napakabigat. Ang ilang mga tao ay hindi makalakad ng 100 hakbang. Hindi, lumalakas ang pressure. Katulad ng dati, kung gusto mong lumakad, kailangan mong maging level 6 king man lang. Level 6 king lang ang dahan-daang lumakad papunta sa paanan ng bundok. Level 4 king lang ako. Kalimutan mo na yan. Madudurog ako sa meat paste. Ako ay isang level 5 king. Maaari ko itong subukan. Sabi na kapag naintindihan mo ang gravity ultimacy, hindi ka na maaapektuhan ng gravity at makakalakad ka sa paanan ng bundok ng ligtas. Lahat ay gumagalaw, ngunit sa sandaling ito, si Yezuan ay nakatayo sa lugar, nagmumuni-muni. Mountain Manzuan Zhongshan, isang empty God Realm Emperor. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Dati, nang makarating siya sa Chaotic Astral Ocean, narinig niya lang na ang 3 overlord ng Chaotic Astral Ocean ay maaaring empty God Realm Emperors.
Ngayong nakakita na siya ng isa, makumpirma niya na si Madzun ay hindi isang empty God Realm Emperor. Bagamat hindi ito kinumpirma ng Empress at ng War Emperor, hindi ito mahalaga dahil hindi maaaring maging sila ng Mountain Man na si Zuan Zhongshan. I have the gravity ultimacy. Hindi magiging problema sa akin ang maglakad. Kung ako ay magiging alagad ng Mountain Man na si Zuan Zhongshan, ito ay magiging lubhang kapakipakinabang para sa akin. Panipi, inangat ni Yezuan ang kanyang ulo at tumingin kay Hiyan na 10,000 metro ang layo. Bagamat 10,000 metro ang pagitan nila, naramdaman ni Yezuan na may mali. Naramdaman niyang nakatingin sa kanya si Hiyan. Hindi kaya alam na ni Hiyan na naiintindihan ko na ang ultimacy. Kaya ba niya iminungkahi ang pagsusulit na ito? For show lang ba? Panipi, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Yezuan. Marahil ang daliri ni Hiyan ngayon ay hindi para sa kanilang lahat, ngunit para sa kanya. Naintindihan ko ang malalim na kahulugan ng gravity 2 araw na ang nakakaraan, at si Zuan Zhongshan ay malamang na isang Void God Realm Great Emperor. Marahil ay nakita niya akong itinanam ang bato sa lupa. Habang nag-iisip si Yezuan sa kanyang puso, hindi niya maiwasang itaas ang kanyang paa at maglakad patungo kay Hiyan. Pinagmamasdan ni Hiyan si Yezuan mula 10,000 metro ang layo. Kinurot niya ang kanyang mga labi at sinabing, inabot siya ng 2 araw para maunawaan ang Gravity Upanishad. Siguro kung gaano katagal bago niya maintindihan ang gravity space. Naglakad na ng mahigit 1,000 metro ang level 5 kings na iyon sa harapan. Sa sandaling ito, naabutan na ni Yezuan ang average na king tier at sumusunod sa mga yapak ng level 5 king tier. Ang 100 metro o 1,000 metro ay walang pinagkaiba sa 1 metro sa mga haring tulad nila. Si Yezuan ay nagkaroon din ng earth traversing, kaya madali siyang tumawid ng 1,000 metro sa isang hakbang. Para sa kanya, ang 10,000 metro ay isang bagay lamang ng isang kisap mata. Gayunpaman, sa islang ito, ang 10,000 metro ay isang mahirap na gawain. Kalimutan mo na, Thera na. Si Yezuan, na nasa pagitan ng level 4 at level 5 kings, ay biglang bumilis at nalampasan ang grupo ng level 5 kings. Pagkatapos, nalampasan niya ang ilang level 6 kings. Ano? Nagulat ang lahat. Tumatakbo sa Zuan Zhongshan Island. Kahit na ang level 6 kings ay maaari lamang mag-jog at tumakbo sa labas ng isla. Gayunpaman, maaaring tumawid si Yezuan ng 1,000 metro sa isang hakbang. Bago pa makapag-react ang sinuman, si Yezuan ay nasa harap na ni Hiyan. Malalim na kahulugan ng gravity. Ang 4 na salitang ito ay nag-flash sa isipan ng lahat. Tanging ang mga nakaintindi ng malalim na kahulugan ng gravity ang maaaring baliwalain ang gravity ng Zuan Zhongshan Island at tumakbo hanggang doon. Sige, may tao dito. Ngumiti si Hiyan kay Yezuan at sinabing, huwag mo siyang ipaglaban. Naintindihan niya ang malalim na kahulugan ng gravity sa loob ng 2 araw, kaya ang kanyang talento ay 10 beses na mas malakas kaysa sa iyo. Ang mga tunay na henyo lamang ang kwalipikadong maging alagad ng aking guro. Panipi, nang mabigkas ang mga salitang iyon, nagulat ang lahat ng naruroon. Pag-unawa sa malalim na kahulugan ng gravity sa loob ng 2 araw. Ito ay isa pang napakapangit na henyo. F***, ilang buwan na akong nasa Zuan Zhongshan Island, pero ngayon ko lang naabot ang threshold ng profound meaning of gravity. Isang level 6 king ang isinumpa sa kanyang puso. Hindi lang iyon, ganoon din ang naramdaman ng iba. Lahat sila ay nagtataka kung bakit napakalaki ng agwat sa pagitan ng mga tao. Gayunpaman, ang mundong ito ay hindi patas. Ang ilang mga tao ay may mataas na talento, habang ang iba ay may mababang talento. Ang ilang mga tao ay ipinanganak sa isang malaking kapangyarihan at mayroon ng lahat, habang ang iba ay kailangang magtrabaho ng gusto upang matugunan ang mga pangangailangan. Anong pangalan mo? Tanong ni Hiyan. Yezuan. Sagot ni Yezuan. Sige, sumunod ka sa akin. Dahil, naintindihan mo na ang profound meaning of gravity, maaari kang lumipad sa Zuan Zhongshan Island? Sabi ni Hiyan kay Yezuan, pagkatapos ay tumalikod at lumipad patungo sa Zuan Zhongshan Island. Dagandong, nagsimula ring gumalaw ang 10 malalaking stone puppets at naglakad patungo sa Zuan Zhongshan Island. Sumunod si Yezuan sa likod ni Hiyan at tumingin sa stone puppets.
Pakiramdam niya ay maaaring year-o-con siya ng kahit sinong stone puppet sa meat paste. Ang bawat isa sa mga puppet na ito ay madaling mapunit ang isang Peking sa mga piraso, paliwanag ni Hian. Lahat sila ay kabilang sa Mountain Man Zuan Zhongshan. Nagtatakang tanong ni Yezuan. Nang marinig ito ni Hian, umiling siya at sinabing, hindi, maliliit na laruan iyon na ginawa ko. Ano? Natigilan si Yezuan. Ang mga puppet na ito na madaling mapunit ang isang Peak Empty God Realm King ay hindi ginawa ni Mountain Man Zuan Zhongshan, kundi ni Hian. Nagsimula siyang magduda sa lakas ni Hian. Ang isang Peak Empty God Realm King ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao na makakagawa ng gayong mga puppet. Iniisip niya kung itinago ba ni Hian ang kanyang lakas at nakalusot na sa Empty God Realm Great Emperor Realm. Hindi nagtagal, sinundan niya si Hian sa Zuan Zhongshan Island. Kasabay nito, nakita niya ang maraming stone puppets. Binilang niya at nalaman niyang mahigit 100 sila. O aking Diyos, kung ang mga stone puppets na ito ay papatayin ng kanilang daan palabas, ang buong chaotic astral ocean ay magiging magulo. Si Yezuan ay natakot sa kanyang talino. Kung ang giant rock puppets na ito ay kasing lakas ng sinabi ni Hian, kung gayon kahit na magsanib puwersa ang Mad King, Empress, at Zhanhuang, mapapawi pa rin sila sa ilang minuto. Dinala ni Hian si Yezuan ng diretsyo. Pagkatapos, nakakita si Yezuan ng isang bangin. Sa ilalim ng bangin ay isang kagubatan ng kawayan na may maliit na kubo na gawa sa kahoy. Master, dinala ko na siya. Sigaw ni Hian sa kubo na gawa sa kahoy. Sa susunod na sandali, ang pinto ng kahoy na bahay ay binuksan, at isang masiglang matandang lalaki ang lumabas mula sa loob. Taong bundok Zuan Zhongshan, sa wakas nandito ka na. Umupo ka, nakangiting tumingin ang matanda kay Yezuan at itinuro ang isang stone table sa labas ng kubo. Lumipad si Yezuan at ikinulong ang kanyang mga kamao pagkatapos lumapag.